Are you out of your goddamn mind? Gusto mo bang? Nahinto sa pagsasalita si Darwin na mapagtantong baka kasama ni Nakina si Zeus. What the hell? Kasama ba ni na Miss Alanis ang basurang to? Tanong nito sa isip. Nagtatanong na tinignan niya si Kina. Sinamantala ni Jacqueline ang pagkakataong yun upang presahan pabituin si Darwin sa pagkakahawa kay Kina. Kasama namin si Zeus. Hindi ko alam kung anumang rason mo kung bakit tila galit ka sa kanya. Pero kung ayaw mo siyang kasama, makakaalis ka na, Mr. Quinton. Pagtatanggol nito kay Zeus. Mas lalo lang nairita si Darwin sa sinabi niya ni Jacqueline. Mas importante ba sa kanila ang pakisamahan ng katulad ni Zeus kaysa sa kanya na young master ng nangungunang pamilya sa kanilang syudad? Hindi ba't sila lang itong kanyang pinapaboran? Bakit hindi na lang sila magpasalamat dahil sa kanyang pakikitungo sa kanila sa kabila ng estado nila sa buhay? Alright, I'm sorry. Na-excite lang ako. Pakunwa rin paghingi ni Darwin ng paumanhin. Shall we go then? Tanong nito, habang nakatingin kay Kina. Makalipas ang ilang saglit, marahang tumango na lang si Kina. Hindi pa rin naglalaho ang tensyon na nararamdaman sa kanyang dibdib. Hindi iyon dahil sa nangyari, kung hindi ay dahil iyon sa ginawa ni Zeus na paghawak sa kanyang kamay. What a jerk! Narinig niyang sambit ni Alona na siyang nagpatiuna na magtungo sa restaurant. Ang tinutukoy niya si Darwin. Akala niya hahamunin nito si Zeus ng isang mainit na tunggalian na siyang hinihintay na iyang mangyari. Who is she? Tanong ni Darwin kay Kina na para bang close na silang dalawa. She's also our friend. Tipid na tugon lang ni Kina. Napairap at naiiling na lang si Jacqueline dahil sa kabaitan ni Kina. Hindi naman ito kailangan pakasamahan si Darwin. Napansin nilang pinagtitinginan sila ng ibang customer doon. Bakit ganyan sila makatingin sa atin? Tanong ni Jacqueline kay Zeus na siyang katabi nito. Hindi sila sa atin nakatingin kung hindi kay Darwin. Tugon ni Zeus na may blankong ekspresyon lang sa muka. Paano mo naman nasabi? Takang tanong ni Jacqueline. Nagkibit balikat lang si Zeus. Ang rason kung bakit pinagtitinginan si Darwin ng ibang customer ay hindi niya sigurado. Malamang nagkaroon ito ng masamang impresyon sa kanila dahil nababatid iyon sa mga mukha nila. Tila nangangamba sila sa presensya ni Darwin. Naupo sila sa katabing mesa, ngunit si Zeus doon na isipang pumeso sa mesa ni Alona. Paupo pa lang siya nang muling yakapin ni Alona ang mesa. Anong ginagawa mo? Takang tanong niya. Pang-apata naman to ah. Huwag mo sabing susuluhin mo ang mesang to. Actually, you're right. Nakangising tugon ni Alona. Since libre naman tayo ni Darwin. Sakto lang sa mesang to mga o-orderin ko. Nilakasan nito ang pagkakasabi nun upang iparinig kay Darwin. Nalaglag na lang ang panga ni Darwin na sinundan ng pagsimangot. Hey lady, una sa lahat, kung hindi mo ko irerespeto. Waiter! Sigaw ni Alona na kumpletong inignora lang si Darwin. Mas lalo lang nanggigil si Darwin dahil sa inasal ni Alona. Who the fuck is this bitch? How dare she ignore me while I'm talking to her? Lumapit ang waiter at malugod na binati si Alona. Ngunit agad din niyong naglaho nang mahagip ng tingin itong mukha ni Darwin na magkasalubong ang kilay. Bakit bumalik si Mr. Quinton dito? May takot na tanong nito sa isip. Napansin niyo ni Zeus. Ano nangyari dito kanina? Bakit mukhang natatakot sila kay Darwin? I want this, 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 this and this. At pagkatapos, isama mo na rin to ha. And then, sa dami ng itinuro ni Alona, hindi yun nasabayan ng waiter. Ang atensyon nito na kay Darwin pa rin. Panay tango lang ito ng tango. Hey, nakikinig ka ba? Puna ni Alona rito. Yes ma'am, kinakabahan nitong tugon. Tinaasan ni Alona na isang kilay ang waiter. Pagkatapos ay kinuha niya ang hawak nitong menu. Pati na rin ang ballpen na nakasabit sa may bulsa ng uniforme nito. Pinagbibilugan niya sa menu ang kanyang order. Yan lahat ang order ko ha, sambit niya. Pagkatapos ibinalik yan sa waiter. Katulad ni Zeus, napansin din niya ang takot sa mga mata ng waiter. Nang tignan nito si Darwin. What's wrong with him? Bakit mukhang natatakot yun kay Darwin? Tanong ni Alona kay Zeus. Hindi nag-abalang tumugon si Zeus. Sa halip ay sinundan niya ang waiter. Babalik ako, sambit niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Alona. CR lang ako saglit. Tugon niya rito.
Pagkatapos ay tumungo sa pasilyo, papunta sa banyo, pero lumiko siya papuntang kusina. Pagpasok niya roon, nadat na niya ang abalang mga kitchen staff, na kahit mismo ang pagpasok niya, hindi nito napansin. May ilang nag-angat ng tingin sa kanya pero binaliwala lang siya ng mga ito. Ano ginagawa mo rito? Bawal dito ang customer. Wika ng isang lalaking nakasuot ng puting long sleeve at kulay puting necktie. Ang itsura nito tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ito ang manager ng restaurant. Lumapit ito sa kanya upang ihatid siya palabas ng kusina. Napansin niyang medyo namumula nitong pisngi. Kapansin-pansin din ang mantsa sa suot nitong damit na para bang dahil iyon sa kape. Isang ideya na kaagad ang pumasok sa isip niya kung paano nito natamo iyon. Saglit lang, may gusto lang ako malaman. Ano yun? Tanong ng manager. Kaakibat ng masamang timpla ng mukha nito ay ang hindi interesadong tono sa pananalita nito. Pasimpleng pinunasan nito ng panyong mukha nito pero gusto lang nitong takpan ang namumula nitong pisngi. Bumalik ang customer ninyong nagngangalang Darwin Quinton. Panimula niya. Napansin niya na tigilan ng manager at nagbago kaagad ang ekspresyon ng mukha nito. Mula sa pagkasimangot hanggang sa naging pagkabahala. Mas tumibay pang paniniwala niyang nanggulo nga rito si Darwin kanina. Sabihin mo, siya bang may gawa niyan sa'yo? Turo niya sa mantsa ng damit nito. Pinagmasdan nito ang suot ni Zeus at naisip na isa lang siyang ordinaryong customer. Bakit tinatanong mo sa akin yan? Ipinapahiya mo ba ako? Tanong nito na medyo galit na tono. Hindi nito inalis ang panyong nakatakip sa kanyang pisngi. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sambit ni Zeus, na sinundan na mahinang pagtawa. Nandito ako upang alamin na nangyari kanina. Naguluhan ng manager. What do you mean? Wala ka ba rito kanina na mangyari yun? Paano mo nalaman kung gano'n na may ginawa si Mr. Quinton dito? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi maunawaan ng manager ang biglang pagsulpot ni Zeus sa kanilang kusina upang ibalita sa kanya ang pagbalik ni Darwin tapos sabay usisa sa nangyari. Hindi ko talaga nakita ang nangyari. Hinuha ko lang yun. Wika ni Zeus na muling ikinahinto ng manager. Napansin kong pinagtitinginan siya ng ilang customer na pumasok kami rito. Lalo na ang takot sa isang waiter nang makita nito si Darwin. Ipinagpalagay ko na lang na baka may kung anong kalokohan siyang ginawa rito sa inyong restaurant. Ibig mo bang sabihin kararating mo lang dito? Muling tanong ng manager. Namin, pagtatama ni Zeus. At kasabay namin si Darwin. Namilog ang mata ng manager dahil sa narinig. At gulat na pinagmasdan nito si Zeus. Kakilala ng lalaking to si Mr. Quinton? Tanong nito sa isip. Muling pinasadahan ng mata nito ang kasuotan ni Zeus. Pero isa lang itong ordinaryong lalaki. Pinaglololoko ba ako nito? Nonsense. Umalis ka na rito kung hindi tatawag ako ng security. Pabulyaw na sambit ng manager na pinagtulakan pa si Zeus palabas ng kusina. Teka! Wala nang nagawa pa si Zeus nang isarado na nito ang pinto. Iniisip ng manager na baka nanggugulo lang si Zeus sa kanilang kusina. Isa pa, imposibleng bumalik si Darwin sa kanilang restaurant dahil una sa lahat, nagreklamo ito kaninang hindi raw masarap ang kanilang mga pagkain. Pangalawa, nakagalit lang naman ito ang mga miyembro ng Blazing Phoenix Gang. Bagay na hindi nito maunawaan kung bakit naisipan ng mga miyembro ng BPG na kontrahin si Darwin sa kabila ng napakataas na estado ng pamilya nito. Bumalik si Zeus sa dining area at nadat nang nagkakasagutan si Alona at Darwin. Pansin niya ang pagkayamot sa mukha ni Darwin habang nakatayo sa harapan ni Alona. Napailing siya sabay napasimangot. Cut the crap! Kung hindi mo ko irerespeto, ikaw magbabayad ng lahat ng in-order mo. Pasinghal na sambit ni Darwin kay Alona. Pagkatapos ay kinalampag ang mismong mesa ni Alona. Hindi naman niyo nagawang sindakin si Alona. Sa halip, mahina pa itong natawa. Why? Hindi ka ba binigyan ng daddy mo ng allowance na pangwaldas? Paano ka makakapagpakitang gilis niyan kay Kina kung barya lang palang dala mo? Hindi mo nga kami kayang ilibre. Nangalumbaba pa ito sa harap ni Darwin na para bang nangiinis. Dahil sa sinabing yun ni Alona, mas lalo pa nagalit si Darwin. What did you say? Gusto mo bang isampal ko sa'yo ang card kong naglalaman ng mahigit $1,000,000? Galit na singhal nito. Nakuha na nila ng husto ang atensyon ng lahat ng customer doon. Napapuntong hininga lang si Zeus. Hindi siya nag-abalang awati ng mga ito. Sa halip, hinayaan lang niya na makipagsagutan si Darwin kay Alona.
Alam naman niya kung sino ang mananalo sa dalawa. Napansin niyang bumukod din ng mesa si Jacqueline at tila ayaw nito makasabay si Darwin sa iisang mesa. Naupo siya sa kinaroroonan nito. "You're back. Order na tayo." Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi nito na makita siya. Ngumiti siya pabalik at tumango. Pinagmasdan niya si Kina sa katabing mesa. Ang mukha nito puno ng pag-aalala. Gusto niya itong lapitan at kausapin. Sabihing ayos lang ang lahat, kahit kaya naman ni Alona ang kanyang sarili. Ngunit pinipigilan naman niya ang kanyang hiya. Napatingin sila kay Alona nang tumawa ito. $1,000,000? Malaki na yon para sa'yo? Nakaismid nitong sambit. Ang mukha nito'y puno ng pagkakampante sa sarili. Napatas ang kilay ni Darwin. "Bakit? Meron ka bang ganong kalaking halaga, ha?" Sinabayan nito ng pag-ismit. Mas malawak pa at medyo may pagyayabang. "I bet, niwala ka man lang kahit $100,000. Milyon pa kaya?" Nagpalingalinga ito sa paligid na para bang kinukuha ang panig ng mga customer. Pero walang nag-abalang kumibo. Tanging mga takot na mata ang tumititig sa kanila. Tumayo si Alona at nakangising kinalampag ang mesa upang kunin ang atensyon ni Darwin. "Paano kung masigit pa sa'yo ang perang meron ako? Anong gagawin mo?" Saglit na natahimik ang kabuuan ng restaurant. Walang customer ang lumalabas. Puro papasok lang ang mga tao sa restaurant. Ang mga bagong dating, napapatanong na lang kung anong nagaganap. May ilan pang palihim na kumukuha ng video sa sagutan ni na Alona at Darwin. Humalakak ng malakas si Darwin na para bang isang malaking biro ang sinabi ni Alona. "Talaga? Ibig mo bang sabihin gusto mo kong hamunin?" Tanong nito, nang humupa na ang tawa nito. "Hindi ko alam na may baliw ka palang kaibigan, Miss Alanis." Dugtong pa nitong sambit kay Kina, pagkatapos ay muling sinundan ng mahinang pagtawa. Napatas lang isang kilay ni Alona. Hindi mo lang naaapektuhan sa pang-asar ni Darwin. "Sure, you can say whatever you want to say." Namewang ito. "But yes, hinahamon nga kita." Marahan pero determinado ang boses na yun ni Alona. Saglit na tinitigan ni Darwin sa mata si Alona, na para bang inaalam kung seryoso ba ito sa sinasabi nito. "This is ridiculous. Why would I think that she might be telling the truth? Of course, wala siyang ganong halagang pera. I'm sure of it," naisip nito. Tumikim si Darwin. "Okay, kung makakapaglabas ka ngayon ng pera na mas mahigit sa akin, luluhod ako sa harapan mo, tatawagin kitang master." Pigil ang tawang sambit ni Darwin. Umisi si Alona. "Call! Ganon din ang gagawin ko kapag nanalo ka. Pero kung matalo kita at hindi ka tumupad sa usapan natin, hayaan mo kung sampalin kita ng 10 beses sa muka. Ganon din ang gawin mo sa akin, sakaling hindi ako tumupad." "Deal!" Binigyan ni Darwin ng kampanteng ngisi si Alona. Alam nito sa sarili nitong hindi mananalo si Alona sa kanya. "But I don't have cash. However, I do have card." Pagpapatuloy ni Alona. Nalaglag ang balikat ni Darwin, pero agad din naman itong binawi ang postura. Cash man o card, sigurado siyang hindi pa rin mahihigatan na Alona ang $1.2 million na laman ng kanyang card. "I guess, gumagawa ka lang ng dahilan upang makalusot sa pustahan natin. Baka mamaya sabihin mo na iwan mo sa bahay ninyong card mo. O hindi kaya, naka-freeze ang laman ng card mo. O hindi naman kaya nagastos mo na ang mahigit $1,000,000 na laman ng card mo at nakalimutan mo lang." Sarkastikong sambit ni Darwin. Sinusubukang asarin muli si Alona na kanina pa hindi niya magawa. "Na, hindi ako ganon. Tumutupad ako sa usapan. Baka nga ikaw pa tong rumason ng kung ano-ano kapag natalo kita." Pangaasar na pabalik ni Alona. Makikitang masigit pa itong kampante kaysa kay Darwin. Lahat ng taong nakatingin sa kanila, naintriga sa sinabi ni Alona. Higit kayang mayaman ito kay Darwin. Bakit ganito na lang kalakas ang loob nitong hamunin si Darwin Quinton? Alam naman ng lahat na ang pamilya ni Darwin ang pinakamakapangyarihan sa kanilang syudad. Si Zeus naman, napasampal na lang sa kanyang noo nang napagtanto niya ang sinasabing card ni Alona. Hindi kaya ang black card ang tinutukoy ng babaeng to? Tanong niya sa isip. Kung paramihan ang laman ng card, ay nalalagay na sa panalo si Alona. Pero sa practical na kondisyon, matatalo siya dahil tanging sa Trailus Apparel Outlets lang yun pwedeng magamit. Baka nga hindi yun gumana sa card reader ng machine na meron ng restaurant na to.
Anong iniisip ni Alona? Really? Show us then. Hamon ni Darwin. Pinaningkitan ni Alona ng tingin si Darwin. Ladies first. Panunudyo nito. Agad naman nagsalubong ang kilay ni Darwin nang marinig iyon. Phew! Kinuha nito ang kanyang wallet at gigil na inilabas ang isang card. Ipinakita nito iyon sa lahat. Alam niyo ba kung anong klaseng card to? Nanlaki ang mata ng ibang customer na nakakaalam sa card na hawak ni Darwin. Isa yung Gold Light Metrobank card. Bulalas na sambit ng isang customer. Sa pagkakaalam ko, maximum na laman ng card na yan, nasa 1,000,000 at 500,000 dolyar. Sambit naman ang isa sa mga ikinanganga nang nakarinig nun. Napakayaman talaga ng pamilya Quinton. Pinanggagala lang niyang Master Darwin ang mahigit 1,000,000 dolyar na halaga ng pera. May paghangang sambit ng isa. Halos lahat ng customer doon napalitan ng paghanga ang takot na nararamdaman nila kanina. Kaya siguro walang takot si Darwin na bumalik rito. Sa kabila ng banta ng Blazing Phoenix Gang. Makapangyarihan nga talaga ang pamilya Quinton. Siguradong luluhod din sa kanila si Malkov kahit na nakagalit pa ng mga tauhan nito si Darwin. Kaluwit ka ng papuri ang natanggap ni Darwin matapos itong ipakita ang kanyang card. Ang ngisi sa labi nito mas lumawak pa. Tumingin ito kina Kina. Miss Alanis, okay lang ba ang hawakan mo muna ang card na to? So I can slap this woman in case na hindi siya tumupad sa usapan namin dalawa. Nakangiting sambit nito. Gusto lang nitong ipagmayabang yon kay Kina. Nag-aalanganing tinignan ni Kina ang card. Bago pa man ito kunin niyon, humalakak na si Alona. Kaya napabaling sa kanyang atensyon ang lahat. Is that it? Yan na ba ang pinagmamalaki mo? Tanong nito. Sa mapanuyang tono. Hindi ko pa ipinapakita ang sa akin. Tingin mo panalo ka na? Pagkasabi nun, ay dinukot ni Alona sa bulsa nito ang kulay itim na lumang leather wallet. Nanlaki na lang ang mata ni Zeus. Nang makita iyon, sabay ka pa sa kanyang bulsa.